Ito po ating mababasa. At sila'y nagsiyaon at nagsiparoon kay Moises at kay Aaron sa buong kapisanan ng mga anak ni Israel sa ilang ng harap. Sa Kates at kanilang binigyang sagot sila. At ang buong kapisanan at kanilang ipinakita sa kanila ang bunga ng lupa. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang mga salita. Tayo sandaling yumko at manalangin. Panginoong Yesus, nagpapasalamat kami sapagkat ikaw ang Diyos na hindi nagbabago sa aming buhay. Salamat sapagkat patuloy mo kami tinuturuan at patuloy mo kami nais dalhin sa isang magandang bagay na hinanda mo sa amin. At Lord, narito kami, Panginoon, baka wala kami kayahan sa ganaming sarili, larating kitang iyong lingkod, Panginoon. Nais namin, Panginoon, na patuloy mo kaming samahan na yung Santong Espiritu, Panginoon. At patuloy mong gamitin lamang ang iyong lingkod bilang maliit na ambag, bilang maliit na instrumento ayon sa iyong kalooban, Panginoon. At patuloy, Panginoon, ikaw mag-convict ng puso ng bawat isa, Lord. Not by might nor by power, but by your Spirit, Lord, that by your presence that move upon this place, O God. At patuloy kong dalangin, Panginoon, na huwag magtagumpay ang gawa ng away. Kung meron ng Espiritu ng Antok, Espiritu ng Katamaran, Espiritu ng Pipinigin, Panginoon, sawayin mo sa mga oras na ito, O Diyos. Ipangalan mo, Panginoon Jesucristo, na aming Panginoon. Wini-welcome namin, Lord, ang iyong presensya sa mga oras ito. Hanggang sa pagkatapos na yung mga gawa. Pray ka, Panginoon, sa ilang pinagkakatiwala ng labing oras. Ipangalan ng Panginoon Jesucristo na aming Diyos. Amen. Amen. Hallelujah. Pray natin palakaran at pray natin, Panginoon. Hallelujah. God is good. And all the time. Hallelujah. That is good talaga, mga kapatid, dahil mainit ang panahon natin. Praise the Lord. Hallelujah. Kanina, medyo may yung chat ko, mga kapatid. Hallelujah. Nahuli ko nga sana kanina si brother taga Balbago, mga kapatid. Iba yung chat ko kanina. Praise God. Salamat sa Panginoon. Pinagaling tayo ng Panginoon, mga kapatid. Pray ng Diyos. Hallelujah. Tapigin natin ating katabi. Batiin mo muna. Kamusta ka, kapatid? Kamusta ka na? Kamusta ka na? Halos isang linggo ako hindi nakabisita sa iglesia ito. Nung Martes ay wala po ako, mga kapatid. Nung Biyernes ay talagang loaded tayo, mga kapatid. Thank you, bless. Nung Martes, wala ako. Nung Biyernes, na-display kala Brother Jackson. Wala din ako, mga kapatid. Dahil nga, pinaghahandaan ko yung nakaraan. Yung kahapon, mga kapatid, dahil napagbilinan ako ni Bishop na mag-speaker dun sa Bukana Church, mga kapatid, sa aking tinagis ng iglesia. And kaya sabi ko, hindi ko muna pupuntahan yung mga gawain natin. And salamat sa Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Sabihin natin sa ating katabi yung pamagat ng ating mensahe. Kaya nawakan ko yung kanyang likod. Sabihin sa kanya, kapatid. Ang pangako ng Diyos sa lupang pangako. Ulitin natin, mga kapatid. Tuon natin to. Ang pangako ng Diyos sa lupang pangako. Alam natin yung lupang pangako, it symbolizes, mga kapatid, the heaven. Amen. The heaven itself. Kaya na ating Panginoon. Wala pa tayo doon sa lupang pangako. Pero may pangako ang ating. Hallelujah, hallelujah. Bless us everyone, mga kapatid. Ako na po kayo lahat. Ang pangako ng Diyos sa lupang pangako. Alam po natin ang istorya ng mga Israelita sa lumang tipan, mga kapatid. Sila po sumatal. Sila po ay nabihag ng Ehipto. At inalipin, mga kapatid, sa loob ng 430 taon. Take note, 430 years silang inalipin. Halos 11 henerasyon ang naging alipin ng bansang Ehipto dahil sa pagsuway ng Panginoon pagsuway ng bayan sa Panginoon sa hindi nila pagsunod. Pinahintulutan ng Diyos na sila ay maalipin, hindi dahil ang Diyos ay mahigpit at malupit sa kanila, kundi dahil sa kanilang pagsaway.
Ang Panginoon na nagbigay ng mga hukom, propeta, ngunit hindi sila sumunod. Nagbigay ang Diyos ng mga patriarka, ngunit ayaw nilang sumunod. Nagbigay ang Diyos ng pamantayan na dapat nilang sundin, pero ayaw po nilang sumunod. Same sa ating buhay, mga kapatid, no? Na tayo po ay bunga ng pagkaalipin ng sanlibutan. Maraming istorya na ating mga kapatid sa lugar na ito na kung saan, kung iating pong iisa-isahin yung conversion story ng kanilang pananampalataya, ang iba dramatic, ang iba mga kapatid ay talagang dogmatic. Kung sinabing dogmatic, talagang may pagkarumal-dumal na conversion, mga kapatid. Hallelujah. May mga kapatiran tayong matindi at pinagdaanan bago tawagin ang ating Panginoon. Naranasan ang sanlibutan, naranasan ang pagkaalipin ng sanlibutan, mga kapatid. Pero say ng mga Israelitas sa Egypto, mga kapatid, tayo po ay pinalaya ng Diyos. Amen. Alam mo, nagpapasalamat tayo, mga kapatid, wala na tayo doon. Alam mo, nagpapasalamat tayo, mga kapatid, natapos na tayo doon. Alam mo, nagpapasalamat tayo sa Panginoon, mga kapatid, dahil kasabay ng pagtatapos ng ating buhay sa lugar na yun, mga kapatid, ay ang pagpapasimula rin ng panibago nating buhay sa harapan ng atin. Amen. Amen. So, ginamit si Moises para ilabas ang bayan ng Diyos, papatawid sa lupang pangako. Pero hindi naging madali ang kanilang lakbayin sapagkat marami pa silang kinakailangang pagdaanan, mga kapatid. Inutusan ng Panginoon si Moises kasama yung 12 espiya. Sa Numbers chapter 13, dito yung context na kung saan yung 12 spy kasama si Joshua at si Caleb na kasama ni Moises, mga kapatid, ay inutusan ng ating pong Panginoon upang kanilang titikan itong lupang pangako. Malapit na sila, nasa boundary na sila ng ilog ng Jordan. Gustong malaman ni Moises, ano ba yung lugar na pagdadala sa atin ng Diyos? Gaano ba ito kaganda? Gaano ba ito kaayos at kabuti? Kaya nagpadala siya ng 12 sugo. Sa doon, mga kapatid, ay ang mga Israelita at 2 doon ang pinakaalalay niya, si Joshua at si Caleb. No? 12 represents the 12 tribes of Judah, yung 12 tribo mula sa angka ni Jacob, mga kapatid, na sumisimbolo. Number 12 is a completion. Number 12, mga kapatid, o numerong 12 ay isang kabuuan, no? Isang misyon, mga kapatid. Napasin niyo ba ilan ang disipulo? 12. Ilan ang pinadala ni Moises na espiya? 12, mga kapatid. So, ang 12, kapag sinasabing 12 o 12 sa Biblia, ito ay tumutukoy sa misyon o hangarin, kabuuan na nais na atin pong Panginoon, mga kapatid. Pero napakalungkot na bagay, 2 linggo o 2 taon ang kanilang paglalakbay, sapagkat sa mga hindi nakakaalam bakit ba tagal yung kanilang paglalakbay, bakit ba tagal yung kanilang journey. No? Hindi dahil sa gusto silang paikutin ng Panginoon. No? Ang pinakatalagang nangyari dyan, mga kapatid, ay dahil sa kanilang mga takot. Dahil sa kanilang mga pag-aalilangan, dahil sa kanilang hindi pagsunod sa Panginoon, na yung supposed to be 2 weeks lang sana, 11 days lang dapat silang maglalakbay. Ang lapit lang ng pagitan, mga kapatid, ng Ehipto doon sa lugar ng Kanaan. Magkapit-bahay lang po yan. Pero dahil nga sa kanilang pagsuway sa ating Panginoon, hindi po nangyayari yung bagay nito. Pinili pa nila yung 2 weeks, ay pinili pa nila yung 40 years kaysa 2 weeks. Dahil sa pagpaikot-ikot nila sa disyerto, ayaw nilang lumabas sa kanilang nakasanayan, mga kapatid. Hinayaan sila ng Diyos na mapaikot-ikot ng lupa. Alam niyo, mga kapatid, kanina, speaking of blessing, no? Gusto tayo ng Diyos i-transform sa bagong buhay. Gusto tayo i-transform ng Panginoon sa isang transition na mas magiging komportable ka. Kaya nga lang, ang paglilito natin sa Panginoon, hindi ito automatically, mga kapatid, talagang once nag-step up ka sa pananampalataya, ay agad-agad ang blessing ng Panginoon. Agad-agad ang promotion ng Diyos. Parang ibig sabihin natin, mga kapatid, sa bagay na parang wala nang gulo, wala nang problema, wala nang pagsubok. Hindi ganon. Ang buhay, paglilingkod natin sa atin kung Panginoon. Ngunit may pangako ang Diyos sa buhay natin. Hindi tayo iiwan ng Panginoon. Hindi tayo mababayaan ng ating Panginoon. Amen? So, nang pinadala ni Moises yung kanyang mga espiya para magmanman doon sa lupang pangako. Ang report ng mga tao sa 27, talagang 27, pinag-aralan namin ang lupain at katuklasan namin. Ito'y mayaman at masagana sa lahat ng bagay. Katunayan, ang bungang kahoy na kinuha namin doon, yung isang bugkos ng grapes na halos hindi mapasan ng isang tao, pinapasan ng 2 tao. Yung grapes dito, mga kapatid, yung ubas dito, yung isang bugkos, mga kapatid, kaya kunin ng bata.
Pero yung grapes, yung ubas doon sa lupang pangako, mga kapatid, ay talagang matindi. Talagang pinagpala po ang lugar na yun. Dinisenyo para sa kanila upang hindi na sila magtanim pa ng mga pananim, kundi kumain na lang po sila, mga kapatid. Sa 28, ang kanilang pahayag, ngunit malalakas ang mga taga-roon. Malalaki ang lungsod at matitibay ang mga pader. Bukod dito, naroon din ang mga lahi ng gigante. So yun yung report ng 10, mga kapatid. Sa 29, sakop ng mga Amalekita ang Negev. Ang kaburulan ay tinitirahan naman ng mga Hiteo, Jebuseo at Amoreo. Mga Kananeo naman at nasa baybay dagat at sa tabi ng ilog Jordan. So ito yung report ng 10 na pinadala ni Moises. Out of 12, ang sabi ng 10, maganda naman yung lugar, maganda naman yung lugar na pinangako sa atin ng Panginoon. Kaya nga lang, pero mayroong gigante, pero yung mga nakatira doon ay mga malalaking tao, pero yung lugar doon, matataas yung pader, hindi natin kaya. Pero in verse 30, sabi ng dalawa, sa pangungusap ni Sa ni Caleb, subalit pinatahimik ni Caleb ang taong bayan. Shhh! Sabi niya, pinatahimik niya ang bayan na nagre-reklamo noon kay Moises. Sinabi ni Caleb, hindi tayo dapat mataksay ng panahon. Alam niyo kapag may authority kayo, patahimikin yung katabi niya. Or yung katabi, hindi lang katabi, particular, yung sino man na palaging nagre-reklamo sa buhay pananampalataya. Hallelujah. Sabi mo sa katabi mo, tumahimik ka. Huwag kang magsalita kung hindi kailangan. Huwag kang magsalita kung hindi hinihingi ang opinion mo. Amen? Sinong agree dito, mga kapatid? Hindi na sana dapat nagsalita eh. Pero nagsalita, lalo pang lumala. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Hindi tayo dapat mag-aksay ng panahon. Si Caleb to, ha? Si Caleb, kasama niya si Joshua. Tingnan niyo, mga kapatid. Hindi na tayo dapat mag-aksay ng panahon. Lusubin na natin sila sapagkat kaya natin silang gabiin. Kasama nila ng 10, si Joshua at Caleb. Yung report ng 10, negative. Pero tingnan nyo yung faith at passion na meron si Caleb. Sabi niya, hindi, huwag tayo mag-aksay ng panahon. Tara, lusubin natin ulit. Para sa kanya, binibigay ng command ng buong nation, tara, kaya naman natin eh. Kaya naman natin silang gabiin. Pasugin natin ulit. Pumunta tayo doon sa lupang pangako. Now, yung report ng 10, iba. Yung report ng 2, magkaiba. Sabi ng 10, hindi kaya. Sabi ni Caleb, kaya. Ang report ng 10, pwede pa. Ang pagkasabi ng 10, hindi na pwede. Sabi ni Caleb, pwede pa. Sabi ng 10, wala na tayong pagkasa. Dito na lang tayo, hindi tayo makakaawa. Sabi ni Caleb, meron pa. Posible, pare-pareho tayo ng sitwasyon, pare-pareho tayo ng problema, pinagdadaanan, pare-pareho po tayo mga kapatid ng pinanggagalingan, pero posible po magkaiba ang ating natatanaw. Boom! Lalim nun! Ang lalim nun, mga kapatid! Amen? Pwedeng pare-pareho, alam nyo to, pwedeng pare-pareho tayo nagkasakit. Pero iba yung natatanaw natin. Ang iba tingin sa sakit, sumpa. Ang iba tingin sa sakit, mga kapatid, ay malas. Ang iba tingin sa sumpa, ay nabugnuan ka. Pero ang ibang Kristiyano nagsasabi, ay yung sakit na yan, blessing sa inang Diyos yan. Yung sakit na yan, correction sa inang Diyos yan. Yung sakit na yan, galing sa Panginoon, kapatid. Pwedeng pare-pareho tayo ng pinabibilangan. Pwedeng pare-pareho tayo, mga kapatid, ng karanasan sa buhay. Pero maaaring magkakaiba yung ating nakikita. Maaaring magkakaiba yung ating pong tinatanaw. Amen? Sabi ko nga sa iglesia nito, hindi porket magkakaisa tayo ng lugar, ay magkakapareho tayo ng pananampalataya at nakatanaw. Amen? Posible. Alam natin yan. Hindi rin porket asawa mo, pareho ng pananampalataya.
Hindi porket kasama ka ng awit kanina, pareho ka ng pananampalataya. Amen. Amen. Hindi porket kasabay mo, nagsimba, pareho ka ng pananampalataya, nakuha. Amen. Come on, church. Amen? Amen ba kayo? Na hindi lahat ng kasama niyo nagsimba? Sumamba? Amen. Hindi lahat ng kasama niyo nagsimba? Pareho din ang mindset niya? Hindi lahat ng kasama niyo nagsimba? Minalis. May iba nagsimba pero natili pa rin sa ganung bagay. May iba nagsimba pero hindi man lang na-bless. May iba ito nagsimba, na-bless, yung isa na-stress. Praise God. Papahan ng Panginoon. I pray mga kapatid sa pangalan ng ating Panginoon na maaaring magkakapareho o magkakaiba man ang ating kung pagsubok o sitwasyon. Pero dalayan ko sa Diyos na iisa lang po ang ating matatanaw palagi. Every time may mga kapatiran susubukin, every time may kapatiran magkakasakit, every time may mga kapatiran kakapusin, every time may mga kapatiran mga kapatid malulugi sa negosyo, I pray sa pangalan ng Panginoon Jesus, isa-isa lang ang ating natatanaw. Pare-pareho lang yung ating nalalasap, pare-pareho lang yung ating pagkakanaw sa buhay. Kaya natin yan, may pag-asa mga kapatid, gagaling ka pa, papapalaking ka pa ng Panginoon, papapalaking ka rin lahat ng Diyos. Walang magiging negative nawa, walang mabibigyan ng negative vibe sa atin, kundi tayo lahat ay unicorn sa paglilingkod at pananampalataya natin sa ating pong Panginoon, mga kapatid. After nila mag-iskiya, magmanman, hindi pa agad sila tumirad sa lupang pangako. Halos 40 taon pa silang paikot-ikot sa desert. Sino gusto ito lumaya, mga kapatid? Sino ba ito yung maging maayos yung kanyang buhay, maging maayos yung sistema ng kanilang pamilya pagsasama? Amen. Huwag niyo po hayaan mga kapatid magkaroon po ng manabela ng takot. Kasi pag may manabela ng takot, dyan po kayo dadalhin niyan. Dyan po kayo dadalhin niyan mga kapatid. Huwag niyo po hayaan sa inyong buhay, pananampalataya, pamilya mga kapatid. Lagi kayo pinangunahan ng kabalisahan. Amen. Huwag niyo po hayaan sa inyong pamilya mga kapatid ay pangunahan po kayo palagi ng takot, ng kabalisahan, ng pag-aalala. Yes, takot tayo mga kapatid. Kaya nga may salita ng Diyos palagi pinapaalala sa atin. Pwede kang matakot pero huwag kang mamuhay sa takot. Mararamdaman mo ang takot pero huwag kang mamuhay sa takot. Mararamdaman mo ang kakapusan, mararamdaman mo ang pagkalugi pero huwag kang mananahan, huwag kang magsistay sa pagkalugi. May Diyos tayo nagpapalang. May Diyos tayo nagpapalang. May Diyos na tumutulong sa atin. Pagkatawanan natin mga kapatid na ang Diyos natin ang hindi po tayo pinapapayaan. Pwede tayo magkasakit pero may Diyos na nagpapagaling sa atin. Pwede po tayo malugi pero may Diyos na tumutulong sa atin mga kapatid. Yan po ang bagay na dapat natin sabihin sa mga tao sa labas at mga tao sa palibot natin mga kapatid. Hindi madali ang naging kanilang journey, hindi naging madali ang kanilang paglalakbay at ang nais ng Panginoon dalhin sila sa bagong season na mula sa pagkaalipin sila'y lumaya. Kaya sabi ko yun, say at pareho po sa atin. Pinangakuan tayo ng Diyos mga kapatid na tayo ay palalayain. May mga ginamit ang Panginoon upang tayo makalaya sa piso, makalaya sa pagbababae, makalaya sa pagsusugal, makalaya sa pagiging chismoso. Tinulungan tayo ng Diyos mga kapatid. Pero alam natin ang lahat mga kapatid na katotohanan na hindi madali ang ginagawa nating paglilingkod. Kaya kalis pa rin sa mga kapatid natin babautisman, sa mga kabataan natin mapakonvert sa paglilingkod sa Panginoon, marami pa kayo mararanasan. Hindi ko kayo tinatakot mga kapatid, hinahanda ko kayo sa isang bagay na gagawin yung desisyon. Marami man kayo pagdadaanan pero hindi kayo mali na pinasok. Balik ko si Liza ngayon. Balik sa mga kandidat para sa baptisan. Ating inaaralan. Dito lang sa Bel. At Brother Bernie na rin. Loobin ng Panginoon mga kapatid. Mapapais natin sa tubig sa pangalan natin Panginoon sa Kristo. Kaya ang iglesia ito ay hindi po na kukulang sa paalala na ang paglilingkod sa Panginoon ay halaga marami pa. Sa katunayan, nung nagsimula kang maglingkod sa Diyos at pagka nagsimula kapag gumakbang sa Panginoon para sa mataas na paglilingkod, mas marami ka pang mararanasan. Asahan mo marami pang demonyo ang hihila sa iyo pababa. Pero hindi na makapangyarihan ang Diyos. Hindi na makapangyarihan ang Diyos. Pinatunatin na ng iglesia ito sa damang na demonyo siguro mga kapit ang lumos. Pero biyaya ng Diyos
pero pinagtagumpay tayo ng ating Panginoon mga kapatid. Amen? So ngayon, nasa bagong season po tayo ng paglilingkod sa Diyos. Na iba na yung ating lalakaran at iba na yung ating pong pananaw sa paglilingkod sa Panginoon. Ako dati walang panahon sa atin magbasa ng Biblia, walang panahon sa atin manalangin, walang panahon sa atin mga kapatid at i-share ang mabuting balita ng Diyos. Ngayon na yung ating ginagawa mga kapatid, ang natawanan po natin. Gusto tayo dali ng Diyos sa isang new season, new journey ng ating pong buhay mga kapatid. Oo, magsasakripisyo tayo. Oo, may mga determinasyon pag-inis na kinakailangan ibigay sa Panginoon. Pero ibigay natin ang lahat sa Diyos. Ang buhay natin, ang lakas natin mga kapatid. Ibigay mo sa Panginoon. Huwag kang mag-abot, huwag kang mangambang. Napatunayan mo sa buhay mo. Minsan mo nakita, minsan mo nasakyahan. Ay nagsimula ka magtapat sa Diyos. Nagsimula kang ibigay ang buhay sa Diyos. Nagsimula kang igay ang pamilya mo sa Diyos. There is something happen. Nakita na dalawang mata mo. Narinig na dalawang tina mo. Ang mga ginawa ng Diyos. Alam mo, hindi ka magpupulak-pulakan. Hindi ka mabibigihan. Kasi kung nagsimula ka na maglingkod sa Panginoon, hindi ka nagpaglingkod sa Diyos. Mga kawalan ng pagiging Pentecostal, nakita mo. Yung ginawa ko, hindi ka kawalan ng palataya. Hallelujah. Hallelujah. Kahit mainit, nag-enjoy ako mga kapatid. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya madalas mga kapatid, alam nyo, pinahintro na ng Panginoon na kapusin tayo. Yes. Minsan pinapahintro na ng Diyos magkasakit tayo. Hindi sa Diyos na parang nag-trip lang. Hindi sa Diyos na parang gusto tayo lagi malungkot. Aba, magandang buhay ah. Bigyan natin problema para malungkot. Hindi siya ganang klaseng Diyos. Tanda natin Diyos siya pero kakaisa. Alam niyo, ang dami natin mga kapatid. Minsan siya nakatawang tao, remember? Minsan siya nakatawang tao, minsan niya naramdaman yung side natin. Kaya alam niya, pakiramdam natin bilang tao mga kapatid. Pero, ganun pa man, kahit inaalam ng Diyos na tayo po'y mawala, na tayo po'y malugi, na tayo po'y dumaan sa problema, pero meron gusto ituro ang Panginoon sa atin, meron siyang gusto ipaunawa at ipaisip sa atin. Kanino ang ating pananampalataya? Ngayon nalaman mo na ang paglilingkod sa Panginoon at natututunan mo na ang paglilingkod sa Diyos, hindi pa lang madali, kundi bagkos habang nagpapatuloy ka pa talaga at higit sa lahat, habang binibigay mo ang buhay mo sa Panginoon, dumadami yung persecution, dumadami mga kapatid, yung mga temptation, dumadami yung trials and suffering ng buhay. Ano ngayon ang sasabihin mo sa Diyos? Ano ngayon ang bagay na gagawin mo sa Panginoon? Alam niyo, salamat sa Panginoon, tinuruan tayo ng Diyos na sa paglilingkod natin sa Kanya, hindi palagi masaya. Biblical yan, at the same time, meron pong kanta dyan. Hindi sa lahat ng kanan, ikay masaya. Meron ding panahon ikay malala pa, may panahon ikay malulupot, may panahon na ikaw mga kapit ay nasa sitwasyon na madilim. Pero hinahayaan ng Diyos, kaya encourage din sa church mga kapit at yung bagay na ituturo natin prinsipyo sa iglesia ito mga kapatid, kailangan mong dumaan. Yes, kailangan mong dumaan sa mga hirap ng buhay. Kailangan mong dumaan sa mga pagsubok. Bakit? Hindi ka tatatag, hindi ka lalalim, kung hindi ka dadaan. Hindi ka magiging ganyan kung hindi ka dumaan at hindi ka dadaan sa mga pagsubok ng buhay. Ariin natin palagi mga kapatid, na sa bawat pagsubok problema na ating nararanasan, may tinuturo ang Diyos. Alam mo kahit hindi ka nagsasalita, alam mo kahit hindi mo binabahagi yan pag binibisita ka, alam ko masasabi mo, may tinuturo ang Panginoong Pastor sa bagay na ito. Amen? Kasi nais ng ating Panginoon ang pananampalataya natin ay nasa. At ang puso natin ay nasa atin kung Panginoon. Para kahit mawala man yung daluyan, pero sa iyong pinagmumulan, hindi ka mawawalan. Kahit naputol yung daluyan, pero dahil ng source, pinagmumulan, lahat ng resource mawala, pero yung source hindi. Kaya mga Diyos sa buhay, maunawaan pa natin. Alam ko naunawaan ng iba, pero sa mga hindi pa nakaunawa ng paglilingkod sa Panginoon, okay lang, i-realize mo lang, tanggapin mo yung problema, tanggapin mo yung pagsubok, i-absorb mo, yakapin mo, Lord. Salamat sa bagay nito. Pero alam ko, Panginoon, meron kang gusto ituro. Alam ko, meron kang gusto ituro sa akin. Alala ko sa RJ, nung bago
mangyari yung bagay na sa kanya. Maganda yung service na time. Hindi ko makakalimutan yung mensahe ko noong linggo na yun. The amazing plan of God. Nasabi ko, pero magandang plan ng Diyos, may magandang hinanda ang Panginoon. Pero Lunes ang hapon, bang, disgrasya. Si Jackson, July 2024, last year, mga kapatid. Maganda rin ang igawain noong Sunday. Pero pagka Lunes din, ang madaling araw, bang, disgrasya. Pwede ba natin sabihin sa Panginoon, Lord, bakit naman po gano'n? Ang ganda na gawain, na-bless kami, na-encourage kami, naratanggap namin ng Holy Ghost, Panginoon. Pero bakit gano'n? Yun na yun. Mismo yung eksakto. Yun yun. And praise God, nangyari yun sa kanilang buhay, sa iglesia ito. Bakit? Dito tayo pinagpala ng Diyos. Nangyari yung mga bagay na yun, nangyari mga bagay na yun sa buhay mo. Bakit? Lalo ka naging anointed. Lalo ka nakalapit sa Panginoon. Lalo mo hindi bitawan ng Diyos. Kasi pinagpala ka ng Panginoon at pinagtagumpay ka ng ating Panginoon. Kailangan mangyari mga bagay na yun. Kailangan maranasan ng sarita, mga kapatid, yung mga bagay na yun. Kasi bunga na kanilang pagsuway, bunga na kanilang hindi pagsunod, bunga na kanilang katigasan ng kanilang ulo. Pero natutuloy sila. Kaya mapapasok nila ng lupang pangako, mga kapatid, ang bilig kagad sa kanilang Panginoon. Huwag niyong kalilimutan ang Diyos na naglabas sa inyo sa pagkaalipin. Ibig sabihin, gusto ng Panginoon, ibalik yung papuri sa akin. Ibalik yung pagsaba sa akin, pagluwalhati sa akin. Sabi ng ating Panginoon. Hallelujah. Pero alam niyo ba, mga kapatid, gusto ng Diyos, paalalahan tayo, ngayon nasa new season tayo. Nasa bagong, nasa tayo. Na ang version ng kasama ngayon, sa paglilingkod na ito ngayon, Bernie Calice. Hallelujah. Totoo naman ko yung bagay talaga na yan. Agree din naman ako. Ano ba talagang hirap? Amen? Amen. Pero i-compare niyo yung buhay natin o sa buhay natin ngayon. Ano yung mas mahirap? Buod. Totoo lang. Amen. Buod. Mas matindi ang hirap noon. Diba naman yun? Gubat na. Hallelujah. Praise ka pala natin ng Panginoon. Dinigyan niyo yung ating sasasya. Praise God. Ninanais ng ating Panginoon, mga kapatid, na dalhin natin yung mga pangako ng Diyos sa buhay natin habang tayo po'y naglalakbay. Habang tayo po'y pumaparoon sa lupang pangako na sabi ko sumisimbolo sa kaharian ng ating Panginoon. Gusto ng Diyos, paunin natin palagi yung kanyang mga pangako. Yung kanyang mga salita, yung kanyang mga sinabi sa atin. Nung tayo una pagkakilala sa Diyos, nung naranasan natin ang Panginoon, nakita natin yung kanyang kaluwalhatian, nagpakita ang Diyos, mga kapatid, sa atin sa pamamagitan, mga kapatid, ng mga karanasan sa buhay at pagsubok. Gusto ng ating Panginoon na dalhin natin yung mga pangako niya sa ating buhay. Para tayo, habang tayo naglalakbay, mga kapatid, meron tayong guide. Amen? Kung nakasakay na po kayo ng aeroplano, mga kapatid, doon sa aeroplano, meron po yung parang manual doon sa harap, mga kapatid, sa harap ng upuan, parang transit po yan. Meron po yung manual dito sa harap, magiging guide, mga kapatid. At bukod po doon, meron pong mga flight attendant na nagde-demo. Okay, sasakay na kayo ng aeroplano. Meron po doon mga crew or flight attendant na nagmo-model po doon. Ito yung seatbelt, yung seatbelt, ano nyo. Tapos ito yung salbabida in case na mag-landing o mag-crash doon sa tubig. Ito yung whistle. May mga ganong demonstration po sila, mga kapatid. Para pagdating doon sa pupuntahan, mga kapatid, maayos yung tao. Hindi magpapanik, hindi mawawala sa balanse, hindi mawawala sa direksyon. Kasi nais ng piloto, hallelujah, nais ng piloto, mga kapatid, na yung mga sasakay, oriented. Nais ng piloto na yung mga sasakay, may alam, in case magka-aberya, in case magka-problema yung biyahe. Alam ng mga tao na meron lamang nangyayaring ay hindi maganda. Pero ang gusto ng piloto at ng flight attendant, maging kampante. Hindi sa paglalakbay sa Panginoon, gusto ng Diyos. May guide tayo.
Para kahit mayroong pagsubok, mayroong problema, mayroong bagay na nangyayari na masama at hindi pabor para sa atin, mga kapatid, alam natin na hindi nangyayari mga bagay na yun dahil lamang po pinagtripan tayo, hindi. Kundi nangyayari mga bagay na yun kasi mayroong purpose ang Panginoon. Pero alam niyo po bang muntik na silang hindi makapasok? Maliban sa 40 years nilang paglalakbay, muntik silang hindi makapasok mga kapatid sa lupang pangako. Bakit? Dahil sa mga pero nila sa buhay. Kung mapapansin niyo po mga kapatid yung kanilang reklamo sa 11 ng bilang. Balikan kayo ng konti mga kapatid sa ilang mga talata, ang kapitulo. Numbers chapter 11 verse 5, ito yung complaint nila. Mabuti pa sa Egypto doon, nahihingi lang ang isda at naaalala ba ninyo ang pipino, pakwan, sibuyas, bawang at gulay na kinakain natin noon? Nagsimula silang magreklamo sa Diyos mga kapatid na buti pa doon kay Moises, sabi niya kay Moises, buti pa doon sa Egypto, libre yung pagkain, buti pa doon sa Egypto, may mga rekado doon na masusustansya ang pagkain. Hindi nila nakalimutan, inalipin sila. Hindi nila nakalimutan mga kapatid na yun yung lugar na kung saan bondage sila. Talagang alipin na alipin sila. Masarap yung pagkain, yes, pero wala silang kalayaan. Ngayon malay na sila. And ang pagkain na binigay sa kanilang Panginoon, mana at kubo. Yun bang umulan ng mana sa isang araw, himala? Hello po. Yun bang umulan ng mana sa isang araw, himala? For 40 years. It's a great miracle. For 40. My goodness. Isang araw lang kahit ngayon. Isang araw lang. Isang oras lang. May umulang mana sa taas. Himala na yan. Viral na yan. May vlogger pa naman dito. Brother Raymond tsaka si Nanay Balaling. Kung sakali may i-release yan. May i-release yan sa reels. Bakit? Viral yan eh. Amen? Pero yung 40 years, kang-supplyan ng Diyos. Nung pinanganak kayo mga kapatid, nagkabuhay, himala po ba yun? For 26 years, matinding himala yung par. Amen? So, hindi ko alam kung saan nagre-reklamo ang Israelita. Ang mana na time yung tinapay, masarap yun. Nung nagsawa siya sa mana, nagpadala naman ang Diyos ng pugo. Ay, gaano kasarap ang pugo? Sarap. Itlog pa nga lang, ang sarap na. Amen. Nakatikin na ba kayo ng pugo, mga kapit? Hindi ko pa tikman yung karne niya, pero ano yung sasabi sa akin, masarap daw ang pugo. And mas masarap din yung itlog. Yung nabibili dyan sa mga nagtitinda ng fishbowl, ganyan. So, for 40 years, yun yung nagpakain sa kanila. Pero yung nagpakain sa kanila, nirereklamo na nila. Yung church, yung nagdugtong ng buhay nila, nirereklamo na nila. Huwag na akong dumating sa punto ng buhay ng Dagmay Church na yung bagay na nagtawid sa inyo sa paglilingkod, nirereklamo nyo na. Huwag na akong dumating sa punto ng buhay nyo. Kung nararanasan ng iba, huwag kang mandamay. Kung nararanasan ng iba, na yun nagpapakain sa inyo sa ita ng Diyos, ay magreklamo ng iba. Kasi ang iba, sustansyahan pa sa ita ng Panginoon. May iba, ganadong pa kumain sa ita ng ating Panginoon. Yung mga bagay na ginawa ng Panginoon sa buhay nyo na labis yung pinapapasalamat noon, pinapapasalamat nyo pa rin ba ngayon? O nirereklamo nyo na? Dati nung na-convert tayo, no? Maraming kasama, hindi kayo ito. Perfect ang dagmay. Perfect ang dagmay. Sa ibang bansa to, ibang simbahan to. Dati nung hindi pa tayo nakilala sa Panginoon, nung nabautismo tayo sa Panginoon ni Jesucristo, tinanggap natin yung Espiritu Santo, inaralan tayo ng doktrina, sabi natin, Lord, salamat, nakilala kita. Salamat, Lord, na niligtas mo yung kaluluwa ko. Salamat, pinatawad mo ko. Salamat, na-cancel yung biyahe sa impyerno. Grabe po pa ko salamat mo. Naghandog ka ng awit, nag-testimony ka. Grabe pa salamat mo sa Panginoon yung pagsamba. Ang aga mo sa church. Pero dumating yung panahon. Yung bagay na pinagpapasalamat mo noon sa Panginoon, nireklamo mo na ngayon. Bakit kailangan pa magsimba? Bakit kailangan pa mag-dice? Bakit kailangan pa magdala ng Bible? Bakit kailangan mag-pray? Tayo
nating mangyari na dumating ang araw at punto sa buhay natin, mga kapatid, na yung paglilingkod na nagsan ba sa ating buhay? Ireklamo na natin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Diyos araw-araw dahil niligtas tayo ng Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon, dinalaw tayo ng Diyos. Kahit may pagsubok, kahit may karamdaman, kahit may problema, pasalamatan ng Panginoon. 5:18 na unang Tesalonica, give thanks to the Lord for everything. Sa lahat ng bagay, magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos sa inyong pagkikipag-isa kay Kristo Jesus. Pasalamatan niyo ang Panginoon doon pa lang sa niligtas ng inyong kaluluwa, sa binigyan ng halaga yung buhay natin dating walang kwenta. Pasalamatan na natin ang Panginoon. Bonus na lang ginagamit ka sa ministry. Bonus na lang meron kang financial ngayon. Bonus na lang meron kang ari-arian ngayon. Bonus na lang yan. Pero paghawakan ng pasalamatan ng Diyos kasi hindi ka nakalimutan ng Panginoon. Pinakapasalamatan mo ang Diyos dahil niligtas ka ng Panginoon. Pasalamatan mo siya dahil siya na lang yung tumanggap sa'yo. Direject ka na ng barangay. Nireject ka na ng tao, nireject ka na ng barangay. Pasalamatan mo, may Diyos pa rin nakaalalay sa'yo. Diyos, sambahin natin ang Panginoon sa bagay na yan. Salamat sa pag-ibig mo, Panginoon. Salamat sa katapatan mo, Diyos. Huwag tayo tutulad sa ibang Kristiyano na lamang nangreklamo kaysa pagsubok. Patuloy nating isuko, mga kapatid, ang buhay natin sa Panginoon. Wala pong mangyayari kung magrereklamo ka na magrereklamo sa buhay. Yan na ang realidad ng buhay, mga kapatid. Ang gawin natin, lagi natin isuko sa ating Panginoon. Kasi sa iyong buhay. Sa Kanya nagmumula at nanggagaling ang buhay. At siya ang buhay natin, mga kapatid. So dahil sa mga pero nila sa buhay, mga kapatid, muntik na silang hindi makapasok. Ang sabi ng ibang spy, maganda yung lupa. Matataba yung lupa, sagana yung ani na pwede natin mapakinabangan, pwede natin makain, pero hindi pa rin siya pumiyok. Ako lang yun. Natubig mo na. Parang natin tayo na ako sa katulinan. Pero sabi ng maraming espiya, pero, sabi talaga, pero, hindi ko ibigay na yan ako. Hallelujah. Sabi, trapahan natin ang pahinga. Sabi ng iba, maganda yung lugar, mataba yung lupa, pero, mataas yung pader, pero, may higante. Tignan nyo, ha? Tignan nyo, mga kapatid. Yung kanilang naging prinsipyo. Maganda yung lugar. Mataba yung lupa. Amen? Pero sabi nila, pero, mataas yung pader. Pero, may mga higante. Nauna yung negative. Ay, nauna yung positive. Sa negative. Ibahin nyo ngayon si Joshua. Si Caleb. Alam niyo, para tayo patuloy na magtagumpay sa buhay, patuloy tayo maging successful sa lahat ng aspect ng buhay natin, baguhin mo yung kondisyon ng pero mo. Unahin mo yung negative muna. Yes. Pero bigyan mo ng diin yung positive. Try natin, ha? Try natin. Ang kapira nila, mataas yung mataas yung pader. Maraming higante. Dati kaya. Sabi na 10. Pero sabi na una, pero maganda yung lupa. Maganda yung ani. Sabi ni Joshua, sabi ni Caleb, wala masyado nabanggit na version. Pero alam natin yung version nila, oo, nakita mo namin, doon kami. Nakita naman namin talaga ganun yung lupa. Pero sabi niya, huwag tayo makaksaya ng panahon. Lusubin natin ulit. Puntahan natin ulit.
tingnan nyo, nakita niya yung negative side. Pero mas pinoklaim niya yung positive. Nakita yung dalawa mata niya, kasi kasama siya doon eh. Kita niya yung gigante, kita niya yung mga pader na matataas, mga kapal. Jericho yun. Kasi bago maglupang pangako, Jericho muna. Pero ang kanya nasa puso, nasa isip, hindi, kaya natin yan. So, church, para tayo patuloy na magtagumpay sa buhay, sa kabila ng mga pagsubok at problema, baguhin natin yung sitwasyon at kondisyon ng ating mga pero. Amen. Okay lang, maranasan mo, mga kapatid, yung negatibong bagay. Okay yan, ma-recognize mo. Pero bigyan mo ng diin yung positive na dala nito at positive na sinasabi sa iyo ng Panginoon. Alam kong wala tayong pera. Pwede natin pakawakan siguro sa church na ito, mga kapatid, yung bagay na yun. Pero, teka lang, isipin natin mabuti. Kasi baka umiiral sa atin. Alam ko, papapalain tayo ng Diyos, pero kulang yung kita sa buhay. Kulang yung kita sa paghahanap buhay. Alam kong tatawagin sila ng Panginoon, pero matigas yung ulo nila eh. Alam kong gagamitin sila ng Diyos, gagamitin siya ng Panginoon, pero pasaway siya eh. Ayaw kong panghawakan natin palagi yung mga negatibong pero sa buhay natin. Panghawakan natin yung mas positibong pero sa buhay natin, mga kapatid. Hello po. Panghawakan natin yun. Yung mga positibong pero. Oo, wala tayong pera. Pero mapagpala ang Diyos. Come on. Kaya niyo ba? Alam ko, konti lang tayo sa iglesia ito. Pero, sapat ang biyaya ng Panginoon para gamitin tayo lahat. Alam ko, mayroon tayong kahinaan, mayroon tayong kaibigatan, mayroon tayong pagsubok, mayroon tayong problema. Pero, may Diyos tayo sa ita ng Diyos na nagpapaalala sa atin. Pero may pag-asa pa tayo. Pero mayroon tagumpay tayong galing sa ating Panginoon. Alam ko, simple tao lang tayo, mga kapatid, tayo pwedeng gamitin ng Panginoon. Pero may Espiritu Santo ang Diyos para magkaroon tayo ng tapang. Na gamitin yung buhay na ito para sa ating Panginoon. Alam ko, narinig ko yung bagay na ito at iba yung nakita ko. Pero alam kong kayang i-twist ng Panginoon yung sitwasyon. Alam kong kayang baguhin ng Diyos yung aking kalagayan. Alam kong may pag-asa, alam kong may tagumpay sa ating Panginoon. Church, baguhin natin. Baguhin natin. Kaya minsan hindi ka pinagpapala ng Panginoon kasi yung pero mo, puro negatibo. Baguhin natin yung pananaw natin sa buhay, mga kapatid, na yung mga pero natin, gawin natin positibo. Amen? Mapagpala ang Diyos, mabuti ang Diyos, makapangyarihan ang Panginoon. Huwag ka makikinig sa bulong ng kaaway, huwag ka makikinig sa bulong ng ibang tao, mga kapatid. Mas makinig ka sa bulong sa iyo at sinasabi sa iyo ng ating Panginoon. Kung binubulong sa tenga mo, sabihin mo yung totoo sa bibig mo. Hallelujah. Amen. Yung binubulong sa'yo ng kaaway, wala ka na sensoon, hindi ka nagagamitin ng Panginoon, wala ka nang layo sa iglesia niyan, nagkakamali ka lagi, sumasablay ka lagi. No. Tapan mo yung tenga mo. And proclaim, gagamitin pa ako ng Panginoon. May Diyos na may Diyos na magbibigay sa akin ng pag-asa. May Diyos na magbibigay sa akin ng pagpapala. May Diyos na magbibigay sa akin ng gala at sigla sa paglilingkod sa ating Panginoon. Ngayon alam mo na, baguhin mo na, kapatid. Sabihin mo sa katabi mo, baguhin mo na. Alam mo, iset natin, mga kapatid, sa ating Panginoon yung positibong pera natin sa buhay. Amen? Kasi alam nyo, hindi natin malilimitahan ang kapangyarihan ng Diyos. Amen? Alam ko po, may mga kapatiran dito, mga kapatid, na hindi maaaring gawin yung bagay na yun, ipapaguhin yung pero. Okay lang, kahit hindi ka maniwala. Pero walang nawawala sa sumusubok. Subukan nyo lang, mga kapatid. Paguhin nyo yung pero. Makikita nyo rin, mga kapatid, yung kaya gawin ng ating Panginoon. Pero mas maganda ng sumubok. Amen? Mas maganda ng sumubok kasi hindi mo sinubukan. At church, kahit ayaw ng ibang kapatiran, baguhin yung pero. Nangingibabaw pa rin yung negatibong side sa kanilang paglilingkod.
Ikaw na nakakaalam ng katotohanan. Baguhin mo. At ipakita mo sa kanya, kapatid, sabi ko sa iyo, baguhin mo lang yung pero mo. Pagpapalain ka ng Panginoon. Baguhin mo lang yung pero mo. Gagamitin ka ng Diyos. Baguhin mo lang yung pero mo. Tingnan niyo po sa ating iglesia. Yeah? Tingnan niyo lang ha. Isipin niyo mabuti. Pare-pareho tayong kumikita sa isang linggo. Aray, parang sabi tayo ito ha. Hindi. Pare-pareho tayong kumakayod at kumikita sa loob ng isang linggo. I believe sa iglesia ito, wala pong walang trabaho. Amen, amen. Mananay may trabaho po ang mga tatay? Halos lahat naman, di ba? Halos wala. So, meron ba ito mga tatay natin na walang trabaho? O yung sabihin siguro, walang kinikita? Halos lahat po na meron? Wala naman dito walang trabaho? Hindi, I mean, yung may kinikita talaga. Yung may pupasok na income sa isang linggo, meron. Halos karamihan po, meron. Tingnan niyo po pare-pareho tayong kumikita. Sa loob ng isang linggo, may pumapasok. Sabihin natin, may pumapasok isang linggo. At alam natin, may mga pagkakataon pang mas lamang ang ating katabi kaysa sa kinita mo. Pero bakit sa kabila ng pareho yung tinanggap, siya malungkot? Siya hindi siya masaya. Parang hindi bless yung buhay. Malaki ang kinita pero malungkot. Malaki ang kinita pero wasak. Malaki ang kinita pero wasak ba? Hindi ba parang broken talaga yung kanyang mukha? Hindi, huwag kayo kapatid. Wala akong pinapatamaan dito. Just to realize. Realization lang. Ulitin ko pare-pareho tayong kumikita. Pare-pareho may pumapasok na hindi na nasa lingguhan. Buwanan na lang, boy. Buwanan na lang po. Alam ko may pumapasok na kita sa atin pong buhay. Sa inyong bahay, sa inyong tahanan, sa inyong mag-asawa. Pero bakit? Sa kabila ng pare-pareho tayo nagtatrabaho, pare-pareho tayo may kinikita. Pero bakit hindi tayo pare-pareho makapag ng reaksyon? May iba maliit ang kita pero masaya. May iba maliit ang kita pero payapa, nakakatulong sa gabi. Come on. May iba maliit ang kinikita pero nakakapag-times at pinagpapala ng ating Panginoon. Hindi kaya dahil nakaset ng mali ang pero? Hindi kaya dahil, ay pastor, hindi pero. Mali nakaset yung pera. Hindi tayo sabing pera mga kapatid, nasegoy lang o yun. Ngayon, pag-aralan natin yung mga, mga kapatid, yung mga senaryo sa buhay natin. Pag-aralan natin mabuti. Amen? Baka may mga pagkakataon hindi mo nagagawa yung para sa Diyos. Baka may mga pagkakataon, church, hindi niyo po na ibabalik yung para sa Diyos. Hindi ko sinabing word na bigay kasi hindi mo binibigayan kasi hindi nanggaling sa iyo. Ang buto sa atin, ibinabalik natin. Kaya sa mga people, tinuturoan namin ni First, magtapat po kayo sa tithing kahit mga baon-baon lang eh. Yung porsyento nanggaling sa ating Panginoon. And praise God naman, may mga tao at mga kapatid ng kabataan tayo talagang nagpa-practice ng gano'n. At talagang nakikita ko mga kapatid yung pagpapala ng Diyos, yung elevation, promotion sa kanila ng Panginoon. Amen. Sabi mo sa katabi mo, tapitin mo lang. Baguhin mo kapatid. Yung pero mo. Sinanibali mo lang katabi doon, tapitin nila. Baguhin natin mga kapatid. Siya na wala katabi doon si Raymond. Start tayo, meron. Baguhin natin yung pero natin. Church, tahimik lang kayo ha. Pero kung mag-aiming kayo, mag-aiming kayo. Okay lang yun. Pero kailangan ko lang, tahimik lang kayo. Alam kong agree kayo. Hallelujah. Alam kong sang-ayon kayo mga kapatid. Mula nung nagtapat kayo sa Panginoon, nabigla rin kayo sa binigay ng Diyos. Nabigla rin kayo sa ginawa ng Panginoon. Amen. Huwag na kayo mag-amen. Para di ba na katabi mo, pinagpala ka talaga. Alam ko pinagpala ka, pero palakpakan na natin ang Panginoon. Hindi natin malilimitahan ang biyaya at kapala ng ating Panginoon. Kaya magpapasalamat kami sa Panginoon. Ako sa Panginoon. Nagulat ako kahapon. Sila tatay Nelvin yung nakabunot ng promo.
ng raffle. Eh talaga sabi ko ako sa kanila, ay para sa inyo talaga yan, tay. Kasi yun nga, sa mga nakalipas na araw ay problemado rin siya sa ganung bagay. Pero tingnan niyo yung kabutihan ng Diyos. Amen? Now, hindi natin tinuturoan ng church na ito para maging mababaw. Ginawa na natin lahat. Sige, pa tayo para pagpalain tayo ng Diyos. Hindi. Hindi na natin ginagawang option ang paglilingkod sa Diyos. That's our primary goal. That's our primary job. That's our primary ministry. Paglingkuran, sambayan ang Diyos, meron man o wala. That's it. Settle na yan. Wala tayo dapat pagdebatihan dyan. Wala ko dapat i-discuss dyan. Priority natin maglingkod sa Diyos. Priority natin magsumamba sa ating Panginoon. Meron man o wala. Now, ang point natin dito mga kapatid sa ating pananampalataya sa ating pong Panginoon, dito mo makikita yung extravagant at supernatural na kayang gawin ng Diyos. Na kahit ginawa mo lahat, amen? Na kahit binigay mo lahat sa paglilingkod sa Panginoon, yet wala pang tugon. Doon mo na kayang may masabi at may paliwanag. Grabe pala talaga ang Diyos. Narinig natin testimony kanina. Gumawa ng paraan, may mga ginawang ganitong bagay. Pero tingnan yung kaparaan ng Panginoon, mga kapatid. Kayang-kayang kumilos sa simpleng gawain lang. Amen? Kayang-kayang kumilos sa simpleng bagay lang. Kayang-kayang kumilos ng Panginoon. 25 kilos na bigas yun. Malaking bagay din. Amen? Pero ang point dito na gusto natin maintindihan, gusto ko maintindihan yung mga kapatid. Hindi nyo malilimitahan ang kapangyarihan ng Diyos. Mapapahiya tayo sa Panginoon pag hinamon natin ang kapangyarihan ng Panginoon. Diba sabi sa Malakas 3:10, unang salita, panggitnang statement, subukin ninyo ako sa bagay ito. Kapag hinamon natin ang Panginoon na kami talagang patutunayan ng Diyos yung kanyang kapangyarihan sa buhay natin. Amen? Baguhin lang natin yung ating pong mga pero sa buhay. Naniniwala ako mga kapatid, kahit mayroon kang karamdaman, kahit mayroon kang sakit, kahit mayroon kang problema, kaya mo pa rin sabihin, mabuti ang Diyos, tapat ang Panginoon sa kanyang mga panahon. Yung pagpiti po, makikita mo yung problema, pero hindi problema yung nakikita mo, kundi biyaya at promotion ng Panginoon. Ilan lang sa Kristyano ang nakakakita ng ganyan. I pray, bigyan tayo ng Diyos ng spirit of discernment, mga kapatid, na yung nakikita natin, meron tayong kakaibang natatanaw. Magkaiba kasi yung nakikita sa natatanaw. Yung nakikita mga kapatid, yan po yung visual na nakikita ng mata, pero yung natatanaw is vision. Yun yung vision natin. Problema siya, sakit siya, sakit sa ulo siya, pero natatanaw ko pag-asa, natatanaw ko tagumpay, biyaya. Iba yun mga kapatid. Kristiyano lang po, mayroong kakayahan ganun. Mayroong discernment at mayroong pananaw galing sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah. So, salamat and congratulations muli kay Nanay Marian, Tata Nelby. Talagang, pagkakaalala ko kahapon, nabanggit nila na mayroong ibang nakaupo doon eh. Mayroong dapat unang tumanggap. Pero, pag para sa'yo talaga, pag blessing na laan ng Diyos sa'yo talaga. Wala makakaagaw na naman. Alam kong napatunayan natin sa buhay natin yan mga kapatid. And yung prinsipyo lang doon mga kapatid talagang huwag nating kalilimutan ang Panginoon. Lagi nating ipaprioritize ang Diyos. Nasa new journey na tayo, nasa new season tayo ng buhay natin bilang Kristiyano mga kapatid. Ang katwiran at kaugalian ng mundo sa atin dati para pagpalain ka, sige trabaho ka, linggo, pasok, linggo, overtime. Yan ang katwiran ng mundo para pagpalain ka. Pero sa kingdom ng Panginoon, nang pumasok ang kaharian ng Diyos sa ating puso, iba na siya sabi ng Panginoon. Seek first my kingdom. Ibigay mo buhay mo, ibigay mo yung resources mo. Ano sabi ng binatang mayaman sa kanya? Panginoon, paano pa ako magpamana ng buhay na walang hanggan? Sundin mo yung kautusan. Sabi ko, huwag ka papatay, huwag ka mangalong niya, huwag ka magnanakaw. Panginoon, sinagod ko na po yan mula sa aking pagkabata. May isang bagay ako nakikita sa'yo, sabi ng Panginoon, na dapat mong gawin. Ibenta mo yung mga ari-ari mo at ibahagi sa mga mahihirap. At sumunod ka sa akin. Hindi nagawa ng binatang na yan. Bakit? Susobra niya kaya ba? Doon ang makikita mga kapatid yung kayang gawin ng tao para sa ating Panginoon. Church, believe pa ba kayo doon sa kapira ng ating Panginoon na hindi kayo pababayaan? Gaano niyo pa pinangahawakan yan? That's a strong statement ba? Hindi ka pababayaan ng Diyos, hindi kayo iwan ng Panginoon. And madalas Kristiyano pag narinig yan, hallelujah, praise God, come on, amen. Pero minsan, habang tumatagal,
yung prinsipyo na yan, nagiging kasabihan na lang. Wala na po talagang talab sa buhay natin. Talaga ba, dito pabayaan ng Panginoon? Dapat nung panahon ako'y nagkasakit, parang wala magtugon ang Diyos. Parang wala lang. Pero hindi nangangahulugan, wala ang Panginoon. Kaya gusto ko po tanongin, kasi alam ko gas-gas na yan, tanong na yan. Gas-gas na po yung statement na yan. Hindi ka pababayaan ng Diyos, hindi ka iiwan ng Panginoon. Marami siya sa atin, amen, praise God. Pero gaano ka naniniwala dun? Gaano naman mapapatunayan sa sarili mo, hindi ka talaga pababayaan ng Diyos. Hindi ka talaga papukulangin ng Panginoon. Gaano ka kumakapit kung sa setang yun? Gaano pa kabilib sa iyo yung setang yun? Amen? Maaaring siguro minsan na natin naranasan, minsan na natin naramdaman na hindi tayo pinabayaan ng Diyos, hindi tayo iniwan ng Panginoon, pero I believe, may pagkakataon din, alam mo, parang hindi ka tinugon ng Diyos. Na parang talagang iniwan ka ng Panginoon. Kaya nga every time marinig natin yan, ano yung ating reaksyon? Talaga bang naniniwala at kumakapit pa rin tayo doon? O kasabihan na lamang siya? But I pray mga kapatid, napakalakas na statement niyan. Hindi tayo iiwan ng Diyos. Hindi ka pababayaan ng Panginoon. Wala lang talaga tayo, isa-isahin pa yung mga bagay na yan, talagang hindi ka iniwan ng Diyos. Pero alam mo sa sarili mo, may mga pagkakataon ka sa buhay mo, tinatanong mo ang Diyos, at ikaw din yung sumasagot sa tanong mo. At talagang hindi ka pinababayaan ng Panginoon, hindi ka iniiwan ng ating Diyos. Sabi doon sa kanta kahapon, na English ay yung gyra ng elevation worship. Ang sabi doon ng awit mga kapatid, kung paano daw yung ibon pinapakain ng Diyos, kung paano daw yung bulaklak ay pinapasagana, pinapatubo ng ating Panginoon, gaano daw pa kaya tayo na mga mananampalataya ng ating Panginoon? Gaano pa kaya tayo na naglilingkod ng tapat sa ating Diyos? Mas lalo mga kapatid. Amen? Mas lalo tayong pagpapalain, mas lalo tayong tutulungan ng ating Panginoon mga kapatid. Huwag tayong manlukot. Huwag tayong mapadala sa bulong ng kaaway sa atin. Ay, wala na pag-asa sa buhay niyo. Hindi na kayo magpapalain dyan. Hindi na kayo, sabi ko sa inyo, huwag na kayo maglingkod-lingkod dyan. Wala yan. Huwag kayo maniniwala doon mga kapatid. Alam niyo, ang kaaway, napakasipag lang talagang mambuyo. Pero wala namang lakas. Di ba? Ang galing lang mag-trash talk. Pero weak. Mahina naman talaga ang depensa niya. No. Naging kaugalian na sa Kristiyano ng paglilingkod na parang bang si Satanas napakalakas ang pwersa. Na parang bang si Satanas ay mayroong malaking sungay na talagang very powerful. Pero sa biblical perspective, alam niyo ba sa prinsipyo ng Biblia? Okay, wala siyang mas sa kapangyarihan ng Diyos. Matagal na siyang taludan. Matagal na siyang walang kapangyarihan sa atin. Kaya, balik na rin natin yung sitwasyon. Ibig na tayo matakot sa Kanya, siya dapat matakot sa atin. Why? May Diyos tayo, mga kapatid. Meron tayo salita ng Panginoon. Saan dapat matakot sa atin? Hindi tayo dapat matakot sa Kanya. Minsan, nagkakaroon lang ng daan ng kaaway kasi binibigyan mo ng daan. Binibigyan mo na ng entrance, binibigyan mo ng entrance fee. Pasok ka, sige. Nagulo tuloy. Amen, church? Amen. Gusto ng Panginoon, mag-level up tayo. Nais ng Diyos na patuloy tayo mga kapatid, magkaroon ng isang malalim at matibay na paglilingkod sa Kanya. Lagi natin tatandaan, ang Diyos natin ay makapangyarihan. Bakit may kainaan? Bakit may kalugihan? Bakit may ibang Kristiyano maayos yung paglilingkod, maayos yung buhay? Bakit may Kristiyano hindi? Maliban sa hindi maayos yung sitwasyon ng pero, may mga pagkakataon at may mga sitwasyon sa buhay na baka hindi tayo konektado sa Diyos. Gusto ko isipin niyo ito mabuti mga kapatid. Baka yung mga pagkakataon hindi tayo konektado sa Diyos. Ano sabi ng panahon? 15:5 ng Juan, kayo'y walang magagawa kung kayo hiwalay sa akin. Yes, ang Diyos ang source ng buhay. Lakas, talino,
kakayanan, pagpapala, lahat ng bagay galing sa Panginoon. James chapter 1 verse 17, lagi ko ginagamit yan sa mga lamay. Ang Diyos ay pinagmumula ng lahat ng bagay. Kaya nga kung disconnected ka sa Panginoon, kung wala kang koneksyon sa Diyos, at kung mahina yung kapit at connection mo sa Panginoon, kahit anong bagay na makapangyarihan ng Panginoon, hindi mo mararanasan. Bakit? Wala nga tayong magagawa kung wala siya sa atin. No, bakit may mga pagkakataon sa buhay nalulugi tayo at palagi tayong pinangingibabawan ng ating takot, kabalisahan, mga kapatid, ay baka dahil po disconnected na tayo sa Panginoon. Bakit? May mga kapatid naman problemado pero piling determinado. May mga kapatid naman, mga kapatid na problemado, but praise God, nakakapagpuri pa rin ng maayos sa Panginoon. May mga kapatid po tayong problemado, may mga kapatid tayong may mga pagsubok, pero pinagpapala ang buhay, mga kapatid. Why? Kasi ang sekreto, ilagay mo at ilapit ang sarili mo sa paglilingkod sa Diyos. Ilapit mo ang sarili mo sa presensya ng Diyos. Hindi mo dapat ihihiwalay ang sarili sa gawain ng Panginoon, sa presensya ng Panginoon. Lalo kang lumapit, lalo kang magbasa ng Biblia, pag may pagsubok, pag may problema, lalo kang manalangin. Bakit mo aalisan at tatakbuhan yung bagay na makakatulong sa iyo? Lalo mo ilapit ang sarili mo sa Panginoon. Yan lang yun, mga kapatid. Alam ko, minsan mo na napatunayan yan sa buhay mo yan. Minsan nyo na napatunayan sa buhay nyo yan, mga kapatid. Pero ganun pa man, minsan nawawala tayo sa direksyon. Nawawala tayo sa balance. Ibalik mo ang sarili mo sa alignment na gusto ng ating Panginoon. Last Sunday, for your information, last Sunday, may mga nirestore ang Diyos na hindi na mulit na-restore. Alam niyo yan. Alam niyo yan kung sino tutukoy ko. May mga nirestore ang Panginoon, may mga binalik ang Diyos. Bagay na hindi niya naranasan before. Sa mga nakalipas na paglilingkod. Amen? And praise the Lord. Purihin ang ating Panginoon. Ako ba nagkaroon ng benepisyo? O kayo? Kayo. Umalalay lang tayo. Pero kayo po ang mas nagkaroon ng benepisyo. Bakit? May kinonekta sa Panginoon. Maaaring that time, meron kang pangakong binitawan muli sa Diyos. Maaaring that time, meron kang muling sinuko sa Panginoon. Maaaring that time, meron kang muling binitawang salita sa Diyos na magpapabalik ng iyong pag-ibig, ng iyong connection sa ating Panginoon. And kung mahayaan, kapatid, mawala ang bagay na yun. Ang hirap maglingkod sa Panginoon na wala ng connection ng Diyos. Tandaan niyo po yan, mga kapatid. Kahit magaling tayo tumugtog, kahit magaling tayo umawit, once wala ng connections ng Diyos, wala tayong kwenta. Ang kingdom ng Diyos hindi nangangailangan ng galing. Ang kingdom ng Panginoon hindi nangangailangan natin ng mayaman. Ang kailangan ng Diyos, submissive na puso, handang gamitin at magpagamit sa kanyang banal na gawa. Yung karunungan, kaya niyang idagdag yan. Yung abilidad, kaya niyang idagdag yan. Yung anointing, kaya niyang punan yan, kaya idalhin yan, kaya ibigay ng ating Panginoon. Wala tayong magagawa kung wala tayo sa ating Panginoon. Gusto ko lang na-realize nyo, baka may disconnection. Baka nakikita na lang sa Facebook, maganda ang iyong aura. Baka nakikita lang sa Facebook, sa social media, sa nose, na okay pa paglilingkod mo, pero deep inside, wala na. Nasa new season na po tayo ng buhay, paglilingkod sa Panginoon, na normal, nararanasan ng kainaan, kabigatan sa buhay. Pero hindi dapat tayo manatili sa ganung bagay. Umahon at humahon tayo. Bumangon at bumangon tayo. Amen? Kaya nga, ang paglilingkod sa Panginoon, lagi natin ginagamit mga pa sa 2 ng Pilipos. Kapitulo 2, talatang 12. Wala ko nagkamali. Na inyong trabahuhin ang inyong sariling. Oo, pamilya tayo. Oo, pamilya kayo. Pero ang instruction ng Biblia, inyong trabahuhin. Inyong pagsikap ang inyong sariling pagkaligtas. Sa mga Kristiyano, kamulagawan natin sa lugar na ito, na patuloy na lumalago ang pananampalataya. Pakinabang nila yun. Pero sa atin,
na mga miyembro sa atin, sa lokal na ito, na nahihirapan at struggle sa maraming bagay. Kapatid, hindi ko gustong ikaw ay i-discourage. Hindi ko gustong ikaw ay ibaon. Gusto ko lang maunawaan ng mabuti. Saan na ba ang pananampalataya mo? Baka ikaw yung lumulubo. Baka ikaw yung nawawala nagdi-disconnect sa Panginoon. Wala na yun. Paglilingkod mo sa Diyos. Alam niyo ba, ang sabi ng isa pang mga espiya noon, doon sa 13 ng verse, sabi nila, pag dumidikit kami, nandiyan yan si Bible, pag dumidikit kami, para lang kami tipaklo. Sabi niya, kung ikukumpara namin sarili namin, titingnan namin sila para lang kami tipaklo. Kaya nga po sabi ko kanina mga kapatid, huwag tayo matakot sa bulok ng kaaway. Huwag tayo matakot sa pinapakita ng kaaway. Oh, nandito na ako, wala kang magagawa. Huwag tayo matakot. Mga kapatid, mas powerful tayo kaysa sa kanya. Naalala niyo si David? Nagtagumpay kay Goliath gamit ang katwiran ng Diyos, ang pangalan ng ating Panginoon. So huwag mong isipin na parang alang tipaklo. Huwag mong isipin na wala kang magagawa. Huwag mong isipin na hindi ka aahon. Tipaklong na espiritu yan. Alisin. Sabi mo sa atay mo, alisin mo yung mga tipaklong na yan. Tipaklong na espiritu yan, mga kapatid. Pinagpala ka, inibig ka, pinatawad ka na ating Panginoong Yesus, namatay siya para sa atin. Kaya nga meron pang kabuhay na karangling mo. Tayong sineselebrate, mga kapatid, the resurrection of our lives. Pinagtagumpay na tayo ng Panginoon. Bakit? Yung Espiritu Santo ng Diyos ay nasa atin ng puso. Kaya tayo po'y patuloy ng tatagumpay sa buhay na ito, mga kapatid. Huwag kang panghinaan ng loob sa mga pagsubok ng buhay. Gagamitin niya ng Diyos para makilala mo siya ng tunay, kapatid. Gagamitin niya ng Panginoon. Manatili ka lang sa paglilingkod. May iba sa ating mga kapatid ang dati, gabing jolly doon. Welcome sa Tagmay. That's the reality of service. That's the reality of ministry. Darating at darating ka talaga sa punto ng panahon at buhay ng buhay mo, mawawalan ka ng gana. Kung nararanasan mo na yan, kapatid, ino-honor kita, hindi kita uhusgahan. Dumating din ako dyan. Pero pag-isipan mo mabuti, kung habang panahon nandyan ka pa rin, hindi na season yan. Hindi na panahon yan. Disconnected ka na. May panahon talaga sa lahat ng bagay. Amen. Ecclesiastes chapter 3. May panahon sa lahat ng bagay. May panahon ng pag-asenso. May panahon ng kalugihan. May panahon talaga na malulungkot tayo. Pero may panahon din daw na malulungkot tayo masaya. Pag-isipan niyo mabuti kung habang buhay lagi kang malungkot, kung habang buhay lagi kang bagsak, plano ba't pangarap yan ng Diyos sa buhay natin? Hindi. Lagi nating inaaway, sinabi ng Diyos, aangat ang buhay ko. Pangako yan ng Panginoon sa buhay natin. Now, minsan nasa season tayo ng paghihirap, nasa season tayo ng kalungkutan, pagkabagsak. Pero hindi dapat nanatili at nasano sa season na yun. Dapat may season pa rin na magtatagumpay ka. Kaya sabi ko kanina, pangarap yan ng Diyos, ay pangarap natin yan sa iglesia ng Diyos. Napagpalain ng mga kapatiran, magkaroon sa sarili negosyo, na sila naman yung magpapautang. Amen. Pero nais natin mga kapatid, pag-aralan natin mabuti, ako ba'y talagang nasa panahon pa? Panahon pa ba ito? Bakit paulit-ulit na lang? Magpaulit-ulit na lang at tayo ka nandyan, hindi season yan. Gusto nyo patunayan ko mga kapatid? Bakit? Ito bakit kapag may pagkakataon na sa season ng kalugihan ang iglesia, bakit may ibang tatagumpay? Bakit hindi naman tayo pare-pare ng season sa buhay? May mga dumaan sa pagsubok pero pinagtagumpay ng Diyos. May mga dumaan sa karamdaman pero pinagtagumpay ng Panginoon. May mga naging lugi. May mga nakaramdam na parang walang-wala pero pinagtagumpay, binigyan ng Diyos. Lagi ba tayo kakatwiran na tayo lagi nasa panahon, lagi nasa season? Kasi panahon ng tag-init, panahon ng tag-hina, panahon ng kainaan eh. Hindi natin laging dapat ibabalanda sa Panginoon. Lord, nasa kainaan kasi kami, nasa panahon kasi kami na ano. Hindi ganun mga kapatid. Humakbang tayo palagi. Magpatuloy tayo sa paglilingkod sa Panginoon. May salita ang Diyos at may katwiran ang Panginoon na sinasabi sa atin na dapat nating lakaran. Amen. Mga kapatid sa Panginoon,
ito ang realidad ng buhay. Hindi mainit ha? Ito ang realidad ng buhay. May season, may panahon talaga. Pero magiging lugi ka kung lagi ka lang nasa season na negatibo. Ano sabi ni Habakkuk kung nagbabasa ka ng Biblia? At kung taga-nianan niyo yung sinabi ni Habakkuk, chapter 1, up to chapter 3. Sabi ni Habakkuk, chapter 3, kahit walang bunga yung puro ng igos, amen? Naalala niyo? Kahit walang bunga yung igos, kahit hindi mag-provide ang paraphrase ko na lang, or translate ko na sa mababaw na, kahit walang pagpapala ang Diyos, check niyo sa Bible niyo, Habakkuk chapter 3, kahit walang pagpapala ang Diyos, kahit walang bunga yung igos, sabi niya, pupurihin ko pa rin ang Diyos. Season ba yun? Hindi. Yes, nasa season siya. Pero nilalaban na yung season. Pinaproklaman niya, mabuti ang Diyos. Tapat ang Diyos. Pagpapalain ako ng Panginoon. Lalago ang negosyo. Lalago yung finances ko. Makakapagtapos yung mga anak ko. Kahit nasa season tayo, mga kapatid, na kahirapan, nasa season tayo, tag-init. Tignan nyo kahapon, umulan. May parts sa hindi doon umulan. Kung wala man dito umulan kahapon, umulan. Sa mga nakapunta ng bayan ng Friday ng hapon, umulan. Amen? Umulan mga kapatid. Pero grabe, mainit pa rin. Ano yung point doon mga kapatid? Yes, may mga season sa buhay natin, tag-tuyo, tag-init. Pero darating din may season tag-ulan. Bubuhos yung masaganang ulan galing sa ating Panginoon. So pag ikaw ay nasa season, pag ikaw ay nasa problema, ikaw ay nasa pagsubok, huwag mong i-magnify yung mga pagsubok na yan. Huwag mong i-magnify yung problema na yan. Bakit? Lalo kang panghihinaan ng loob. Ito yung tingnan mo. Psalms chapter 34 verse 8. O inyong tikman at inyong tingnan na ang Panginoon ay mabuti. Inyong tikman, taste and see that the Lord is good. Sabi ng Psalms chapter 34 verse 8, O magnify the Lord with me. O dakilain ninyo na kasama ang Panginoon. Ibig sabihin, tinuturo sa atin ng salita ng Diyos, kapag may mga ganitong circumstances sa buhay, huwag mong i-magnify yung problema, huwag mong i-magnify yung pagsubok, i-magnify mo yung Diyos. Sa mga nagdaan ng elementary at high school, taas ang kamay na nakaranas ng magnifying glass. Taas po ang kamay, naka-experience. Magnifying glass. Alam niyo po yun, yung pinangtitingin. Parang salamin. Para, alam po kung nakakalit po kayo. Lahat po nang nakaranas ng taas mga kamay. Alas lahat ba? Ayun, nakaranas po kayo mga kapay. Sa science po yan. Sabi ng teacher, tingnan mo yung palaka. Di ba, liit na? Ang laki, di ba? Tingnan mo yung dahon. Di ba mas lumaki? Di ba sa magnifying glass na ma-magnify yung object kahit maliit? Di ba na-highlight at namumula sa iyo? Hala, ang laki pala ng dahon. Ang laki pala ng microorganism na to. Ang laki pala ng bacteria na ito dahil sa magnifying glass. Now, sinasabi ng Bible, O magnify the Lord with Him. Sabi ni David, dakilain ninyo ang Diyos na kasama. So, kapag sinasabi niyan dakilain, i-magnify, hindi yung problema. Dakilain at i-magnify daw ang Diyos. Ano ba ang nangyayari kapag dinadakila ang Diyos? Ano ba ang nangyayari resulta, benepisyo kapag dinamagnify ang Panginoon? Na-highlight yung kabutihan ng Diyos. Mas nakikita mo yung kayang gawin ng Panginoon. Mas nakikita mo yung kayang ibigay ng Diyos. Bakit? Na-magnify sa mata mo, na-magnify sa isipan mo, ang Diyos ay mabuti. So, anong ibig sabihin ito? Pag dinatakila mo ang Diyos, katumbas ito sa itang pagpupuri. Kaya na ibaliling nakaraan, nakita ko yung reels mo, nakita ko yung live mo. Maganda yun, ipagpatuloy mo yun ay. Ipagpatuloy natin yung church. Kahit pa tayo sa church, nasa bahay tayo, awit tayo sa Panginoon. Bakit? Doon natin mamagnify ang Diyos. Sa kabila, gitna ng problema, sa kabila, gitna ng kawalan, sa kabila, gitna ng kasakitan, lahat ng negatibong bagay, ilista mo na. Pero dahil minamagnify mo ang Diyos, wala kang iba nakikita kundi ang Diyos per se. Wala kang iba nakikita kundi ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya nga, church, sabi ko ang kanina, kaya nga hindi lahat na nagsisimba sa iglesia ito, bilib pa sa Diyos. Bakit? Pare-pareho tayo may mga karanasan. Pare-pareho tayo may mga problema. Pare-pareho tayo may mga pagsubok na kinabibilangan sa buhay. Pero bakit pag minamagnify natin ang Diyos,
May iba mga kapatid na patuloy na nagkakaroon ng galak at sigla. Yan yung tips. Yan yung kinakating gawin. I-magnify natin ang Diyos. Na, may parang siyang tindahan nyo. Naalala si Josaphat. Si Josaphat, naalala nyo. Hindi aksidenteng sinabi ng Biblia, hinanap nila ang Diyos at talaga ng ayuno. Bakit? Yun ang inuutos sa atin ng Diyos. After nilang hanapin ang Diyos at habang sila nakakatipon, nangusap si Prophet Jahaziel. Sabi ni Jahaziel, huwag kayong matakot sapagkat ang pakikipaglabang ito hindi sa inyo kundi sa Diyos. Kaya Diyos sa pauna ng iyong bayan, pumunta ka bukas, lumusog kayo sa labanan, harapin ninyo ang mga kalaban. Hinanap nila ang Diyos, nag-pray and fasting sila, nagpuri sila sa ating Panginoon. At ang binigyan ng solusyon sa kanan Diyos sa problema, pagpupuri pa rin. Naalala niyo yun, kapatid? Pagpupuri pa rin. At nandun na sila makapay sa labanan. Yung kalaban na dapat pumatay sa kanila, sila nagpatayan. Oh, magnify the Lord. Bibigyan tayo ng solusyon. Oh, magnify the Lord. Ipapakita yung daan. Oh, magnify the Lord. Dakilain mo na ng Diyos. Titinan mo yung problema bilang hindi problema. Titinan mo yung problema bilang solusyon. Titinan mo yung problema bilang blessing. Titinan mo yung problema bilang opportunity para makilala mo pa ang ating Panginoon. Di ba sabi mo, Lord, lagi magpakita ka. Sino nag-pray niyan? Baka may tapos talangin ko yan. Sino nag-pray dito mga kapatid? Lord, lagi magpakita ka sa buhay namin. Taas ang kamay. Wala na gusto mong taas ang kamay. Ayan nyo. Hindi para pagtawanan. Sino po dito nagsasabi mga kapatid na, Lord, magpakita ka lagi sa amin. 5? 6 lang, 5. Sino po dito mga kapatid nagkakasama palagi? O nananalangin palagi sa Panginoon, Lord, patunayan mo yung kapangyarihan. Hindi po tapos. Sino po ito na lagi nag-pray, sabi sa Panginoon, Lord, ipakilala mo sa amin kung sino ka. Come on. Okay ito na. Pray ka na. Lumuhod ka na. Kasal ka na, nagpuri ka sa Panginoon. Kinabukasan, nagkaroon ng problema. Sino po yung sang-ayon doon na nakarit? Ganon talaga yung paso. Huwag ng problema. Sino ito nag-pray, Lord, pahabaan mo yung pasensya ko. Kinamagahan, binuyo ka ng binuyo. Ginamit yung mga anak mo para, alam mo na, para mag-init yung ulo mo at mawala yung focus mo sa gawain ng Panginoon. Eh, di ba nag-pray ka na? Yun yung sagot. So sa prayer natin, Lord, magpakilala ka, ipakita mo yung kapangyarihan. Yun yung sagot niya, yung sakit. Yun yung sagot niya, yung problema. Yun yung sagot niya, yung pagsubok. Bakit? Paano ko makikita na makapangyarihan ako at kaya ko magbigay kung hindi ka mawawalan? Come on. Paano mo malalaman, anak, na ako'y makapangyarihan at gumagawa ng imposibleng bagay kung hindi ka makakaranas ng pagsubok? Yung exact na naranasan mo, yung exact na solusyon ng Diyos sa'yo. Purihin natin ang Panginoon, mga. Amen? Yun yun, mga kapatid. Nakilain lang natin ang Panginoon sa langit. Alam, sakayin niya si Nanay Baling ng Haran, nabagit niya doon sa comment. Naiyak siya. Kahit nga kami nanood, naiyak kami. Yung sa kanta, actually, paborito ko yung kanta na yan, Panginoon kay butin mo. Dahil namamagnify mo ang Diyos. Wala ka nang iba nakikita kundi, oo nga Lord, mahal mo kami kahit may problema kami. Oo nga Lord, hindi ka nagbabago. Hindi naman ito yung first time na nagkaroon ako ng pagsubok eh. Hindi naman ito yung first time na ako'y nalugi. Hindi naman ito yung first time na ako'y nagkasakit. Hindi naman ito yung first time na ako'y nahirapan sa school. Hindi naman ito yung first time na nawalan ng trabaho yung asawa ko. Oo nga Lord, mabuti ka. Yun yung nagagawa at napapala ng namamagnify na dadakila ang Diyos. Mas napapapurihan ng Diyos kaysa maglukmok tayo sa gilid-gilid. Amen? Alala kong testimony sa akin ni Manong po nasa bukid siya. Umaawit siya sa Panginoon. Tumutuloy kanyang luha. At nakalala niya yung kabutihan ng Panginoon. Ganon yung eksaktong gagawin natin. Kasi ang kaaway talaga, wala ka na magagawa. Kaaway na yan. Demonyo nga. Tsaka nakita ang demonyo mabuti.
maliban na lang mag-disguise. Ang demonyo talaga, demonyo may kasamaan talaga yan. Wala tayong magagawa. Hihilain palagi ating pananampalataya. Sisirain ang ating paglilingkod sa ating Panginoon. Ano magagawa natin mga kapatid? Ano yung mapapalulog sa Kanya? Hallelujah! Yung pagpupuri natin sa Diyos. Yung pagdakila natin sa ating Panginoon. Yan yung mapapawala ng lakas niya. Yan yung mapapawala ng kapangisan niya. Kaya si Josaphat, hindi lang kwento, hindi lang aral mga kapatid. Si Josaphat, hallelujah! Yun yung eksakto nararanasan natin sa buhay. Na kapag pinupuri natin ang Diyos, kapag tinataas natin ang Panginoon, nalulunod yung kaaway, at nalulunod yung ating Praise the Lord. Hallelujah.